Muli na namang gumawa ang Red Magic ng isa na namang napakabilis at sobrang lakas na gaming phone. Eto nga ang Red Magic 10S Pro. Halos kaya niyang laruin halos lahat ng mga mabibigat ditong games. Maraming nagbago sa unit na to, kagaya na lamang ng kanilang processor. Dahil gumagamit nga ito ng Snapdragon 8 Elite na leading version. Pero bago pa tayo mapunta sa specs, let's unbox this. Katulad ng dati, napaka-premium pa rin ang kanyang box. Simple but elegant. Pagkabukas natin, makikita na natin dito ang maliit na box na which contains yung SIM card ejector niya, warranty card at syempre yung kanyang case. Nandito na rin syempre ang kanyang phone itself at ang kanyang charger na 80 watts. Na pwede nyo nga pala ditong i-post ang video na to para makita nyo yung details na dito sa likod. Syempre, meron na rin itong end-to-end na Type-C cable. Hindi nga tayo dito binigo ni Red Magic dahil sa sobrang ganda ng kanyang likuran. Eto nakuha nga pala natin ditong variant ay tinatawag na Red Magic 10S Pro Plus. Kasi mas better ang kanyang storage at RAM. Sa likod niya makikita natin ang napakaganda nitong transparent design niya. Nakalagay na rin dito ang Snapdragon 8 Elite leading version. Sa totoo lang, napakaganda ng kanyang design. Umiilaw nga pala dito yung kanyang logo na Red Magic, pati yung X sa likod. Syempre meron din itong RGB fan at syempre yung kanyang shoulder trigger. Umiilaw din yan. Pero syempre, tignan muna natin yung build niya. Right side niya ay makikita natin dito ang kanyang umiilaw dito na shoulder trigger na meron ditong 520Hz dual shoulder triggers. Syempre may line siya dito para sa signal booster at meron ditong vent para sa kanyang fan. Na yung fan niya nga pala dito, RGB na rin yan. Available ito sa lahat ng variant. Meron itong 23,000 RPM na LED fan. Plus, liquid metal 2.0 na siya na 30% more coverage. Syempre, nandito ang kanyang volume rack, power button, switch para sa game space niya. Nandito rin yung kanyang isang mic hole. Sa bottom niya naman, makikita na naman natin dito ang kanyang speaker, line para sa signal booster, USB Type-C charger, mic hole ulit, at SIM card tray. Left side, meron na naman ditong signal booster at yung kanyang vent sa kanyang fan. Sa top naman dito, meron na naman ditong mic hole, signal booster, IR sensor, at 3.5mm jack. Sa mga hindi pa nakakaalam, yung IR sensor, pwede ka kasi dito mag-install ng mga app like remote control ng TV o remote control ng aircon. Ito, ginagamit kong remote control para sa aircon namin. Solid pa rin ang kanyang display dahil sa meron itong BOE exclusive customized screen na meron ditong 95.3% na screen body ratio. Sobrang luwag talaga dito ng display niya. AMOLED na nga siya dito na merong 6.85 inches display na may resolution dito na 1.5K o 2688 by 1216 pixel. 2000 nits na siya. Kaya naman kitang-kita mo sa labas na meron ditong refresh rate na 144Hz na syempre hindi ito patatalo dahil meron din itong sampling rate na 2500Hz at overall touch rate na 960Hz. 229 grams nga lang itong phone na ito kaya naman hindi masyadong nakakangawit. At syempre pang malakasan na rin dito yung processor niya. Gumagamit nga ito ng Snapdragon 8 Elite na leading version. Na itong version natin meron ditong 16GB of RAM, LPDDR5T, Ultra RAM. Na syempre meron din itong storage na 512GB, USF 4.1 Pro. Plus yung kagandahan pa sa processor niya, meron itong dedicated AI gaming chip for optimal gaming performance. Ito ang Red Magic Red Core R3 Pro. At syempre guys, available din ito sa mga 1TB storage na may whopping 24GB of RAM. Hindi pa kasama dun yung virtual RAM So matotal parang magkakaroon siya dito ng 36GB of RAM. Napansin nyo na nga guys dahil sa ang phone na ito ay no camera bump talaga. Completely flat ang kanyang design. Powered na rin nga ito ng Google Gemini. Front camera niya dito, improved na rin siya dito na merong 16 megapixel. Nasa totoo lang guys, nag-improve na rin yung quality. Ito yung mga sample na kuha natin. Syempre guys, meron itong game space. Equipped na nga ito ng Android 15 na dito nga maraming option para mapaganda yung gaming experience mo. Kagaya na lamang nitong Gravity X na pwede mong isalpak yung phone mo sa keyboard o mouse. Pwede rin sa mga controller at syempre pwede mo ring i-project na pwede kang gumamit dito ng mga monitors or TV para mas better yung viewing angle mo. Napakarami niya rin ditong option dito sa kanyang plugins
na makakatulong sa iyo para ma-enhance at ma-feel mo talaga yung laro. Syempre, pwede ka rin dito maki-interact kay Mora na pwede mo nga siya ditong ilagay sa iyong home screen. Front camera naman tayo dito na meron ditong under display camera pa rin siya. At syempre guys, eto na rin yung video sample niya na gumagamit dito ng internal mic niya. Kayo nang bahalang humusga. Video test using Red Magic 10S Pro at ito yung kanyang front facing camera. Ganyan, ito yung quality niya sa outdoor. So medyo mas buo ngayon kumpara dati. Ayan, sobrang init outdoor ito na magandang sinag ng araw at actually sobrang init. Ayan, tignan nyo na lang, medyo nag-improve naman kung tutuusin. So syempre wala pa tong edit, raw lang ito, pati yung audio niya ganito siya. Rear camera naman tayo dito. Yes, tatlo yung camera niya. Ang dalawa sa mga camera niya dito ay meron ditong 50 megapixel. Ito yung kanyang main camera na may optical image stabilizer, 7P lens, APL coated anti-glare na rin siya. At yung isa niya dito ay merong 50 megapixel na ultra wide camera. Plus meron din itong 2 megapixel na pang third camera niya. Na sa totoo lang guys, hindi lang pang gaming ang phone na ito, pwede rin for photography, pwede rin pang video. Na ipapakita na rin natin dito yung mga sample na makakuha niya. What do you think? Napakaganda ng mga kulay niya, di ba? At syempre guys, magpapakita na rin tayo dito ng kanyang video test. Nagamit din ang kanyang built-in mic. So ito yung rear camera niya, main camera, tignan natin. Actually pupunta tayo dito para makita natin kung okay yung camera niya sa outdoor. Actually mainit. Subukan natin kunan dito yung araw kung makukuha niya yung subject. For example ganito. Ayan, wow, ito yung araw. Yan yung araw, tapos syempre ipo-point lang natin dito. Kitang kita pa rin yung details kahit against the light na siya. Kitang kita natin dito. Yun, di ko lang pwedeng masyadong ibilad kasi baka masira yung camera natin. Of course guys, subukan naman natin dito yung ultra wide angle nya. So ganito ang ultra wide nya. Actually guys, sa tingin ko mag-activate dito yung gimbal nya. Kaya naman maglalakad-lakad tayo dito. Nasa ganun, ma-check naman natin. Nandito tayo, sobrang init. Yan, yun yung araw, tapos ito yung ultra wide nya. At mas better talaga yung isa. Gaming test naman natin dito. Sa totoo lang guys, marami akong sinubukang mga laro dito at isang Mobile Legends. Kahit gaano pa katindi o laki ng memory dito ng Mobile Legends, kahit full na full pa yan, playable talaga dito ang Mobile Legends at walang kalaglag. Sa totoo lang guys, smooth pa sa pinaka-smooth ang paglalaro dito ng Mobile Legends. Sa sobrang tindi ng sampling rate nito, every skill dito, walang kapaltos-paltos. Makikita na rin natin dito na napakaganda ng kanyang display. Very vibrant ang kanyang kulay. Kahit naka ultra high setting pa dito ang Mobile Legends, lahat ng mga skill magagamit mo talaga ng buo. Sinubukan ko na rin dito ang Genshin Impact at syempre guys, madalas nating i-high lahat yan. Ito na ang pinaka-high dito na setting dito sa Genshin Impact at tignan nyo naman, walang kalaglag. Pakiramdam ko nga pag naglalaro ko dito ng Genshin Impact dito sa mobile na ito, parang pakiramdam ko para din ako naglalaro sa PC. Kasi napakaganda ng kanyang graphics pati yung kanyang frames per seconds, wow! Wala nga akong experience dito na frame drops kahit na nakikipaglaban tayo sa maraming kalaban at kahit maraming karakter na nagpapakita dito na which is dapat medyo naglalag na yung ibang phone. Yung ibang phone naglalag na kapag ganun. Dito wala. Mapapansin natin dito na gumagana kasi yung fan niya kaya naman napakaganda pa rin ang performance niya. While drift naman tayo dito, syempre guys lahat ng mga option dyan, in-enhance na natin lahat dyan, 120 frames per second, napakaganda ng kanyang kulay at masasabi ko talaga na ginawa talaga ang phone na ito para maglaro ng mga mabibigat ditong laro. Actually guys, nakukulangan pa yung phone na to sa sobrang bigat ng larong ito, parang nakukulangan pa yung phone. Gusto niya pa yung mas mabigat pang laro. Call of Duty naman tayo dito at dito na natin masusubukan ang kanyang shoulder trigger dahil pwede mo nga lang itong i-customize sa mga skills na medyo nahihirapan ka dito o dito sa mga weapons kagaya na lamang ditong Call of Duty. Pwede mo kasi ditong ilagay yung shoulder trigger na left or right. Depende na lang sa'yo kung ano yung mas convenient sa'yo. Kaya nga nakakatulong talaga itong shoulder trigger. Hindi ka nga mabibitin sa battery nito dahil meron lang naman itong 7,050 mAh na battery na may 100 watts fast charger.
na sa totoo lang guys, sa sobrang bilis niya mag-charge, maya-maya pwede mo na ulit gamitin. Sinubukan na rin natin ito sa Antutu benchmark. Pagkatapos natin maglaro-laro, umabot lang naman ito ng 2.6 million partida katatapos lang natin mag-games. Ganon katindi yung kanyang leading version na processor. Kaya naman kinakaya niya yung mga ganon kabibigat na game dahil nga guys, gumagamit din ito ng liquid metal for ultra fast cooling na 2.0 na, upgraded na, 12,000mm square vapor chamber na, Bluetooth 5.4 na nga siya. At meron din itong NFC na support niya dito ang Quick Pass and Google Play na secure ang transaction. Meron nga rin itong fingerprint sensor na merong increased heart rate detection. Dual 3-dimensional na nga dito ang speaker niya, 1115K, na gumagamit ito ng DTS X Ultrasound. Available na nga ito sa iba't ibang kulay, pero ito napunta sa atin, dusk. Overall, masasabi talaga natin ditong sulit ang Red Magic 10s Pro. Kaya naman guys, mag-iwan nga pala tayo dito ng link dito sa description below sa mga gusto mag-avail ng ganitong product. At sa totoo lang guys, ang tagal ko nang gumagamit ang phone na ito at hindi talaga ako nabibigo. At syempre, bago na naman natin tapusin ang video na to, nagpapasalamat na naman tayo sa mga subscribers natin na patuloy pa rin sumusuporta. Salamat ulit sa panonood, mga kaloko.